evening everyone! Ngayon ay Friday Devotion and ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ang ating tema this month of February is Navigating Uncertainty with God's Plan. So, ang keywords natin ay matatagpuan sa Jeremiah chapter 29 verse 10 to 12. So, subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangako, ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. So, bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na muli nagkasama-sama kami. Personal man ito, Panginoon, or sa mga nakikinig, Lord, naway i-bless nyo po ang mga nakikinig, and Lord, bigyan nyo po sila ng malinaw na kaisipan, Panginoon, para magmutawi sa aming mga puso ito, at naway gamitin nyo po ito sa aming mga buhay, sa aming pang-araw-araw. And Lord, i-bless nyo po ko, naway maging maayos po ang aking sasabihin, at alam ko po manggagaling ito sa inyo lamang, Panginoon. Muli, nagpapasalamat po ako. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, navigating uncertainty with God's plan. So, ano nga ba yung navigation? So, ang navigation is tungkol sa paghahanap ng tamang daan para makarating sa pupuntahan. So, yung origin po nito is Latin root, kung galing sa Latin na navis. So, ibig sabihin ay barko. So, at yung adjective naman, ibig sabihin ay magmaneho or gumawa. So, yung original meaning po nito is to sail or steer a ship. So, Tagalog is maglayad or magtimo ng barko. So, yung evolution po nito is dati para lang sa dagat to, pero ngayon kasi ginagamit siya sa eroplano, kotse, at kahit sa paggamit ng cellphone or computer para maghanap ng direksyon. So, sa Biblia, ang navigation ay para sa paghahanap ng gabay mula sa Diyos. So, ang Biblia ay parang mapa na nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. So, yung banal na espiritu naman po ay parang kompas na gumagabay sa saan tayo magpunta. So, sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all our heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. So, ang title po natin ngayon is Guidance During Uncertainty. So, ano ba yung spiritual navigation or guidance? So, kapag pinag-usapan natin yung spiritual navigation or gabayan ng Diyos, ito ay parang pagmamaneho or pagtimon ng barko sa gitna ng malakas na alon. So, ang banal na espiritu ang nagsisilbing helmsman. So, ano ba yung helmsman? Ang taga-timon na gumagabay sa direksyon ng buhay ng pananampalataya. So, yung pagtimon kasi parang malalim na salita. So, ano ba yung pagtimon? Mula sa ugat, sa salitang ugat na timon, na ibig sabihin ay steering mechanism. Ito yung bahagi ng barko or sasakyan na ginagamit para magmaneho or magbigay ng direksyon. Kaya yung pagtimon po ay tumutukoy sa pagmaneho, paggabay, pagtuturo ng tamang daan gamit yung timon po. So, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, and God has placed in the church, first of all, apostle, second is prophet, third is teacher, then miracles, then gifts of healing, of helping, guidance, and different kind of
tongue. So, therefore, meron talagang binibigyan ng Diyos ng gift of guidance to help Christian by navigating Holy Spirit. So, even yung mga non-believers, binibigyan din ng guidance ni Lord para makakilala sa Kanya. So, paano ba to nag-work? So, let's dive it. So, return to Zion. So, yung Zion or lungsod ni David, noong sinakop ni Haring David ang Jerusalem na matatagpuan sa chapter 2, 2 Samuel chapter 5 verse 7. Ginawa niya itong kanyang kabisera. So, parang royal. Dito rin tinayo ni Haring Solomon ang temple ng Diyos, kaya tinawag itong City of David at City of God. So, the return to Zion or pagbalik mula sa pagkabihag, noong panahon ng Babylonia, maraming Hudyo ang dinala bilang bihag. So, pagkatapos, pinayagan sila ni Cyrus the Great ng Persia na bumalik sa kanilang lupain. Ang pagbalik na ito ay tinatawag na return to Zion. Kung sa ating keyverse, kapag napagbulay-bulayan nating maigi, may matutuklasan tayong big space between Jeremiah 10 bago ma-receive yung Jeremiah 29 to 11 to 12. So, this journey bago ma-receive ng mga Israelita ang plano ng Diyos. So, mga kapatid, alam ko hindi madaling buhay sa ganitong klase ng mundo at hindi laging mabait yung mga tao na nakikilala natin. Lalo na yung during that time nila, lalo na yung 40 years. Kasi 40 years silang naburo. Ano ba yung naburo? Stuck. So, inside Babylon. So, away from the promised land, then biglang boom, kailangan na nilang bumalik. Though batch by batch, pero they need to endure pain of loneliness. So, kumbaga, magkakaroon ulit sila ng another culture shock. So, lalo na they need to start from scratch kasi ginulo at sinira ng mga kaaway at dayuhan ang dati nilang maayos na lugar. So, yung temple, the kingdom itself, all the way Jerusalem, they are certain with God's plan na para sa kanila dahil sa assurance na binibigay sa Jeremiah 29 verse 11. Kaso ang tanong, kaya ba nilang magtiis at magtiyaga nang hindi naliligaw sa ibang landas dito sa journey ng verse na ito? So, Jeremiah 29 verse 10. Subalit, itong aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon na pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangako, ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. So, mapapatanong ka na lang, asan yung journey? Paano ibabalik? So, at nasaan dyan yung navigating? So, ang kailangan pa ba ng navigator? Maglalakad lang naman sila. So, wala pa namang technology like GPS na pwedeng gamitin nila. So, during that time, mahirap maglakad noong time na yon. Wala silang GPS plus yung travel from Babylon to Israel. So, kaya hindi nila kailangan ng sailor. Tsaka miski payagan or pinayagan ng mga Israelita na bumalik, hindi lahat kakayanin. Lalo na yung old style ng vehicle nila is chariot, camel. Lalo na if ang magpo-provide pa nito is dating nag-captivate sa kanila. So, kaya ang majority ng journey nila is papuntang Babylon to Israel is walking, maglakad. So, number 1 is, may 2 points po ako So, number 1 is guidance during uncertainty. So, lamp to my feet, light to my path. So, sa Biblia, ang paglalakad bilang navigation ay larawan ng araw-araw na espiritual na paglalakbay na may layunin at gabay sa Diyos. So,
ang paglalakad po ay hindi lang pisikal na hakbang, kundi araw-araw na pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay. So, sa awit 119 to 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landa. So, ibig sabihin, ang Bible ay parang ilaw sa dilim na nagpapakita ng tamang daan para hindi tayo maligaw. So, remember naman, naalala nyo naman yung key verse ng ating church, di ba? Ito yung key verse ng ating church. So, ano ba yung uncertainty? So, ang uncertainty o kawalan ng kasiguraduhan ay natural na bahagi ng ating paglalakbay sa kaharian ng Diyos. So, sa halip na katakutan natin to, tinuturuan tayo ng Bible or ni Lord na yakapin ito bilang mahalagang katangian ng buhay Kristiyano. So, sa bawat araw ng paglalakad natin sa daan na mismong madilim, maliwanag, hindi tiyak, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing ilaw na gumagabay sa atin. So, Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my fight. So, offer guidance during uncertainty by promising divine direction through scripture. So, mapapasabi ka na lang na, Lord, ang hirap naman nun. Hindi ba pwedeng buksan na lang lahat ng ilaw para makita ko lahat? Yung tipong kahit sa paligid ko, makikita ko while taking this journey papunta sa'yo. Pero, hindi hinahayaan ni Lord na mangyari yon. Dahil kapag nangyari yon, sooner or later, masasabi mo na, hindi mo na siya kailangan. Hindi mo na kailangan si Lord. At baka dahil dyan, makikita mo na lahat na nasa paligid mo. So, ito po yung magiging sanhi ng distracting. So, baka matagalan ka sa pagpunta kung saan ka patutungo. So, alam nyo po ba yung nakakaranas dito ng fiesta? So, lalo na yung religious na fiesta. Di ba uso dun yung kabila-kabilang perya, pagkain, laro, bili dito. Kapag yung mga tao na pupunta sa simbahan, makikita nila doon, they will distracted. So, ay, meron din pagkain, punta muna tayo doon bago tayo magsimba. Ay, dito, laro muna tayo bago magsimba. So, they will attracted to this and sooner or later, they will be distracted. So, sa totoong pakay nila is, yung totoong pakay kasi nila ay umattend ng misa or mass. Pero ang nangyari, punta muna tayo doon. Taya muna tayo doon. Oh, rides muna tayo bago tayo pumunta na. Pero, ang nangyayari kasi, after nun, wala na sila nabibigay na pang tithes. So, hindi na rin sila makakapagsimba ng ayos kasi iisipin nila yung mga nagastos nila. So, ganun po. So, lamp to my feet, light to my path. So, it suggests that while the future may be unclear. So, sa awit 119, verse 105, dalawang larawan yung ginamit para ipakita kung paano gumabay ang salita ng Diyos. So, una is, lamp to my feet. Kapag madilim o magulo ang sitwasyon, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng liwanag para sumunod. So, hindi ito ipinapakita ng buong hinaharap, pero sapat ang gabay para hindi tayo maligaw. Parang maliit na lampara sa gabi. Nakikita mo lang siya ilang hakban, pero iyon ang kailangan para tayo ay makausad. So, number 2 is light to my path. So, directional clarity. Yung isa ay immediate guidance. So, light to my path. Bukod sa gabay ng kasalukuyan, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na pananaw para sa direksyon ng ating buhay. Ito ay tumutulong din para magbigay ng tamang landas at gabay sa mga desisyon natin.
So, check natin na yung sa Bible pa yung mas nakaka-interest na nangyari. Kung ano talaga yung totally uncertain talaga. So, number 2 is guidance during uncertainty ay walking by faith, not sight. So, sa Biblia, ang paglalakad ay larawan ng araw-araw or sinasadya at spiritual na paglalakbay na ginagabayan ng salita ng Diyos. So, ang walking ay tuloy-tuloy na aksyon. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin ay dapat araw-araw na pagpili magpatuloy kahit hindi malinaw ang lahat. So, itinuturo din dito na sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan, dapat tayo magtiwala sa Diyos. Parang naglalakad sa daan na hindi mo alam yung dulo. Kung titignan mo lang yung paligid, madali lang. Pero mapanghihinaan ka ng loob. Pero dapat nakatuon tayo kay Lord para makagalaw tayo na may tapang at tiwala. So, yes, you can easily navigate by walking. Pero ngayon kasi modern days, pwede na tayong gumamit ng smartphone, GPS, Waze, ano kaya yung mga iba pang locator apps. Pero ibahin nyo kasi yung time ng Israelita during time of Moses. So, natatanda nyo pa ba yung panahon na nilisan ng mga Israelita ang Egypt papuntang Promised Land? Ang naging visible navigator nila sa desert ay Holy Spirit. So, acting the divine presence of God guided the Israelite of Egypt by directing Moses. So, shielding them with a pillar of clouds by day and fire naman sa gabi. Yung tipong kakakabit pa lang nila ng tent, pero kapag gumalaw na yung pillar of clouds or pillar of fire, kailangan nilang magmadali or mag-pack up kasi susundan nila yun at ayun yung maglilid sa kanila papuntang Kanaan. So, sa 2 Corinthians 5 to 7 is, for we live by faith, not by sight. So, and if we believe by faith, we should know how to walk through it. Yang sa journey ng Israelita ay visible sa kanila. Lagyan natin ng thrill. What will happen kung hindi visible sa iyo yung journey na kailangan mong daanan? So, itinuturo sa atin dito na ang tunay na pananampalataya ay nakabatay sa pananaw ng Diyos at sa mga bagay na hindi natin nakikita kaysa sa pansamantang kalagayan na madalas nating nakaka-discourage. Ang sight ay tumutukoy sa pag-asa ng ating sarili o pandama sa kasulukuyan ng sitwasyon. So, ang pananampalataya naman ay nakatuon sa hindi nakikita, yung mga pangakong walang hanggan ng Diyos sa tiyak na matatag. So, sa pamamagitan nito, natututo tayo magpatuloy kahit hindi malinaw yung lahat or dahil alam natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang plano. So, narinig nyo na pa ba yung kwento ni Elisha? Yung ginabayan niya po yung mga bulag na soldiers or mga sundalo. So, ito po yung kwento ni Elisha. So, Elisha guiding blind soldiers is found or matatagpuan sa 2 Kings chapter 6 verse 8 to 23. So, it is a narrative about God's protection, spiritual sight, and mercy toward enemies. So, ganito po yung setup. So, ang hari ng Aram ay nakipagdigma sa Israel at paulit-ulit na sinusubukan tambangan sila. So, gayunpaman, binalaan ng propetang si Eliseo ang hari ng Israel na nagpapahintulot sa kanila na maiwasan ang mga bitag. So, yung mission dito is dahil sa pagkabigo, nagpadala ang hari ng Aram ng malaking hukbo na may kabayo at mga karwahe sa Dotan upang hulihin si Eliseo. So, yung invisible army dito ay nang makita ng lingkod ni Eliseo ang hukbo, siya ay natakot.
So, nanalangin si Eliseo sa Diyos na buksan ang mata ng alipin niya, na inihayag ang isang malaking hukbo. Nakita ng alipin niya yung isang malaking hukbo ng mga anghel, kabayo at karo ng apoy na nagpoprotekta sa kanila. So, yung blindness naman dito is nanalangin si Eliseo sa Diyos na mabulag ang hukbong Aramean. Ang mga sundalo ay tinamaan ng isang anyo ng metal o espiritual na pagkabulag na humadlang sa kanila na makilala ang kanilang kapaligiran. So, yung guidance dito is sinabi ni Eliseo sa mga bulag na kawal, hindi ito ang daan at hindi ito ang lungsod na kailangan nyo. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa lalaking hinahanap nyo. Pagkatapos ay dinala niya nga sila sa kabiserang lungsod ng kanilang kaaway, ang Israel, sa hari ng Israel. So, miski ang kaaway ng Israel ay naka-receive ng guidance from God sa tulong ni Propeta Eliseo. So, ginamit siya as an instrument. So, sobrang hirap para sa kanila ang maglakad. Kahit sino naman dito, masakit nga lang yung mata, 'di ba? Pumikit ka nga lang ng konting minuto, hindi mo na alam kung saan ka na papunta, 'di ba? So, plus, yung sinusundan pa nila as navigator ay yung taong gustong-gusto nilang mapatay. So, at dahil nasa endpoint or dead end na sila, not knowing kung anong balak sa kanila ni Eliseo, ang mga bulag na kawal ay sumuko at nagtiwala sa sinabi ni Eliseo. Mula sa paglalakad as a journey, papunta sa plano ng Diyos para sa kanila na binulog para ikaligtas ng Israel. Kasi, kung tutuusin, pwede silang dalhin doon ni Eliseo sa hari ng Israel at hilingin na ipapatay as a revenge. Pero dito, papasok yung God's grace, lalo na kapag ang navigator mo sa buhay ay galing sa Diyos. Or pwede din magkaligaw-ligar, or pwede din naman habang nasa paglalakad sila while blind, pwede silang magkaligaw-ligar or madapa, matalisod, pero binigyan sila ng maayos na instruction ni Eliseo. So, which is, yung mercy and outcome nito is, nanalangin si Eliseo na maibalik ang kanilang paningin ng mga bulag na kaaway nila. So, sa halip na payagan ang hari ng Israel na patayin sila, inutusan siya ni Eliseo na pakainin at pauwiin sila. So, yung resulta nito is, kasunod ng pagkilos na ito ng awa, tumigil ang mga mananakop na Syrian sa pagsalakay sa teritoryo ng Israel sa loob ng mahabang panahon. So, napakalaking patotoo nito, lalo na sa kawal na binulag. Natuto silang magtiwala at isurrender sa Diyos ang lahat ng dark moments nila, buhay nila patungo sa ikakaganda ng buhay nila. So, hindi porket naging masama ka ay hindi na eligible for God's grace or guidance ka. So, ang kailangan mo lang talagang gawin ay kilalanin siya at patuloy na magtiwala. So, ang aking conclusion po ay, release control and trust sovereignty. So, let God do the rest. So, habang hindi natin nakikita ang anumang mangyayari, let God as a loving guide sees the end from beginning. So, ang challenge ko po, ine-encourage ko po kayo mga kapatid sa new technique na natutunan ko habang nagbabasa or nagme-meditate ng Word of God. Dati kasi, shock observer ako. So, parang nagiging sponge ako, hindi SpongeBob. So, 'di ba kapag ang tuyong sponge ay nilagay mo sa basang gamit, maa-absorb niya yung basa na pinaglagyan mo. Kumbaga sa sponge, in a way na kapag may problema ako, tapos yung may kasama ko
na may problema, tapos may mag-share pa sa akin. So, anong nangyayari? Na-observe ko lahat yun. Kaya, at the end of the day, ako yung nadidrain. So, physical, mentally, spiritual. So, alam naman ng mga ng church yan na ganun ako ka-observe na once na nagsabi sila ng problema, so, ang nangyari, ako na yung may problema. So, hindi ko sinasabi, huwag kayo mag-open up sa akin. So, nung last year ata, ganun ata yung nangyayari sa buhay ko na para ako nagiging sponge. So, once na may nag-open up sa akin, ganito, may problema ako. So, the rest naman, hanggang sa ako na yung nakaka-absorb na to. Ang nangyari, ako na yung naglulugbok na ako. Ako na yung napapagod kasi iniisip ko yung problema niya. So, pero ngayon, I learned this method with the help of God. Kung sa palagay nyo ay may time na nagiging malabo na ang mga nadadaanan natin or tinatahak natin, punong-puno tayo ng uncertainties sa buhay, kaya hindi tayo makapagdesisyon ng maayos. Imagine yourself na inilagay lahat ng problema at trouble sa loob ng big helium balloon. So, make sure na helium yun kasi kapag hindi helium ang ginamit pampalobo sa balloon, kapag binitawan mo, babalik or malalaglag pero nakastay pa din sa tabi mo. Pero pag helium at binitawan mo ang lobo, aangat at pataas. Then yung helium na balloon, punong-puno ng troubles, ay i-release mo to kay God. At magpa-pray ka saying that, Father, Lord, thank you for that all this trouble, and I'm giving them to you. So, alam ko lahat tayo may pinagdaraanan. Alam ko bawat isa hindi natin kaya sabihin sa kamag-anak natin, sa mama natin, sa magulang natin. Pwede natin i-voice out yan or pwede nyo kaming sabihan, i-chat or message this page ng JSM. Pagpipray po namin kayo, meron po kaming group na prayer request na tuwing month end na Sabado po yun, month end ay kami po ay may gawain. So, ine-encourage ko din po kayo lahat po ng may prayer request. Pwede po kayo mag-chat sa amin. So, bago po ang lahat, tayo po yung manalang. Yes, hallelujah Lord. Maraming salamat sa gabing ito na punong-puno ng kaalaman dahil alam po namin yung karunungan, yung wisdom and knowledge na binibigay nyo sa amin, Panginoon, ay tamang nanggagaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa binigay nyong tema para sa amin at alam po namin, gagamitin po namin ito sa pang-araw-araw. Lord, kung may ang bawat isa nakakarinig nito ay may mga karamdaman, kung ano man nakikita nyong bahid sa amin ng karumihan, Lord, pagkalinisin nyo po kami, Lord God. Maraming salamat sa blessing, sa grace na binibigay nyo, sa pagpapatawad sa amin, pagmamahal, Lord God. Maraming salamat in the name of Jesus. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat na binibigay po namin sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun po, maraming salamat po. Sa next week ulit po, ang Friday Devotion, ang ating last Friday. So, 2 days na lang po. Sunday na. Kita-kits. Thank you po.